Bumalik ako sa Green Hills and eto, yung mga binili ko. Basically, part 2 na to. Yung mga comment kasi ng comment dyan ng, masusundan pa yan, masusundan pa yan. Ayan tuloy, nasundan nga. Halo-halo to, may mga horror movie figures, may mga from Marvel, and meron nga din mo from TV series, and also, mga Blu-rays. Ayun, isa-isayin natin. Simulan natin kay Michael Myers na ayan, hindi ko na tinanggal yung presyo. Nitong nakaraan, bumili nga ako ng mask, and syempre, yung figure naman. Kita ko na lang siya sa inyo, iti 360 ko. Ayan. 2,499 siya. And wala na siyang kasamang box. And ayan nga, itsura niya. May mga dugo siya from sa mata. Meron siyang hawak na kutsilyo. And I like yung pose niya. Yung tipong magte-teleport. Gusto ko rin naman sila Jason, sila Freddy. Pero iba lang talaga yung aura ni Michael Myers. Ito namang next, galing to sa isa sa pinaka-paborito kong zombie movie ever, yung Dawn of the Dead. Hindi yung bagong version yung original. Presyo niya, 2,799. Ito yung zombies. Ayun siya, naging zombie na. May hawak siyang beng-beng. Kung napanood nyo na yung movie, pumunta kasi sila sa isang mall, nagtago sila doon, tapos may mga dumating na mga kalaban, tapos nakapasok yung mga zombies, and natrap nga siya sa isang elevator, and doon na nga siya kinain ng mga zombies. So ayun, yung context ng figure na to. Okay, next, si Daredevil and the Punisher from Marvel. Yung sa Born Again version, hindi kasi ako nakahanap ng Iglesia tsaka Kristiyano version eh. Itong dalawa ay 1,799 each. At sa mga hindi nakakaalam, sobrang favorite ko yung Daredevil and the Punisher, yung sa Netflix So ito yung itsura nila kapag malapitan. Ito muna si Daredevil, ito yung mga parang arnis niya, and ito yung iba't iba pa niya mga kamay. Ito naman si The Punisher na medyo hawig ni Albi Casino no? Of course, yung famous niya na skull logo doon sa may damit niya. May beng-beng siya, meron siyang panaksak, and may iba't iba rin siya mga kamay. And alam ko ito, ano yan, parang palakol. Pinili ko yan kasi nung nakita ko yan doon sa store, ang ganda ng pagkaka-display. Ayan no, diba? Magkatabi pa sila. Ay, hindi ko lang napansin si Jamorant yan nasa gitna. Kasi nag-post nito, si Jamorant yan no, tapos nilagay niya ng beng-beng. Kung alam niyo kung ano yung mga issues ni Jamorant, matatawa din kayo sa context na meron siyang beng. Astig kasi nilang tignan, tapos ang ganda rin naman ng mga details. So, ayun. Hindi ko na muna to bubuksan kasi hindi ko pa naman fully nalilinis yung kwarto ko. So, tsaka na, kapag meron na akong pagdi-displayan na. Ang ganda rin pala ng artwork sa likod, oh. The Punisher and Daredevil. So, itong dalawa naman sa mga hindi nakakaalam, galing to sa horror movie na House of 1,000 Corpses. So, alam ko, brutal tong movie na to, pero alam nyo ba? Childhood movie ko to eh. Kaya nga, nung nakita ko to, gustong-gusto ko talaga bilhin kasi nga, favorite ko itong panoorin eh. Ito yung itsura nila sa malapitan. Ito si Captain Spaulding. Ang creepy ng mukha niya, no? Halatang may hindi magandang gagawin eh. Ito naman yung isang lalaking mahaba yung buhok. Nakalimutan ko yung pangalan. Basta, si Raulo din yan eh. Siya yung gumawa kay Fishboy. So siya, wala siyang kasamang accessories or baka nawala na. Pero itong isa, meron siyang, ayan, yung lantern and also yung libro. I don't know, pero nakukyutan ako sa mga creepy na bagay. I don't know why. Sa mga hindi pa nakakapanood ng movie, papakita ko na lang yung pinagbasihan nitong figure na to. Kasi itong isa naman, ito yung pinanggalingan niya. Kung hindi nyo pa napapanood to House of 1,000 Corpses and mahilig sa mga brutal, madugo, and alam mo yun, mga gory na movies, then ito na yung panoorin nyo. All-time classic yan. Tatawa ko dito yung stand niya, DC. Superhero yarn? Sino yan? Si Lobo? Okay, last sa mga figures, si John Locke from Lost. And kung napanood niyo yung Lost, then astig ka, ang gandang TV series niyan. Pangit lang yung ending, pero alam yon, karamihan naman ng series ganun eh. So ayan siya, and kung napanood niyo na yung Lost, panigurado, kilala niyo naman kung sino si John Locke. Siya yung pilay na biglaan na lang nakapaglakad nung napunta nga sila doon sa East. May kasama pala siyang walkabout brochure ko. Actually, pangalawa ko na to, kasi nabili ko na yung isa, yung Asian yun eh. Wala. Nasa baba kasi kaya di ko maipakita, so ganito yung isa ko. Binili ko to kasi ayan yung time na sobrang nahumaling ako sa Lost na tipong hindi ako agad naka-move on nung natapos ko eh. Maliban kay John Locke and Don nga, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Ito pa yung iba pang pwedeng mabili. Si Charlie, si Kate, si Hurley, si Jack, si Shannon. And ito yung pinakagusto ko talaga mabili kaso rare yan eh. Honestly, para sa lahat ng nabili ko sa Green Hills itong isang araw, ito na ata yung pinakamura. Bubuksan pala siya, ayan. Tapos na tayo doon sa mga figures and tignan naman natin tong mga binili kong Blu-ray. Konti lang yung nabili ko kasi ang mahal eh. Bili ko tong mga Blu-ray na to dito nga sa loob ng Electric Avenue sa Cardinal Audio. And I know pricey siya pero
for its quality, okay lang din naman kasi for collections na lang din naman to eh. Eto rin naman talaga yung mga movies na talagang gustong-gusto ko, na yung tipong gusto ko talaga siyang mapanood in HD, and kahit ulit-ulitin ko, hindi ako magsasawa. Ito yung mga titles niya: Rec 1 and 2, The Raid Redemption, Schindler's List, 2001 Space Odyssey, Akira, and District 9. This one is Rec 1 and Rec 2. Rec 2 yung title na to kasi sa Rec 2 to sinunod eh. So, Ichitan. Alam nyo namang mahilig ako sa mga horror movies, lalong-lalo na nga yung mga found footage. So, binili ko. Actually, parang minamanifest ko pa nga eh. Sabi ko, sana may Rec, sana may Rec. Tapos, meron. Kaya yun, kinuha ko agad. Okay, next na tayo agad. The Raid Redemption. Kung usapang action movie, then eto na yung panoorin nyo. This is one of the best action movie of all time. Sobrang ganda nito na bago niya yung landscape ng mga action movies, yung mga gunfo nila John Wick, wala yun kung wala to. Next agad, Schindler's List. This one is a steelbook and ayun, gustong-gusto ko lang din to kasi alam mo yun, it's one of the best historical dramas na napanood ko. Sobrang nakakaiyak, nakakagalit, nakakalungkot. Next is itong 2001 A Space Odyssey na yan, 4K Ultra HD Blu-ray na siya. Ayun yung kasama niya sa loob. Yan, may mga mini posters and 3 na rin yung disc niya. Ito, ang ganda rin nito. Ang tagal kong hindi ito napanood. Napanood ko nga lang to nung nag-film school ako. And sobrang ganda, legit. Sabi nga, 50 years ago, one movie changed all movies forever. Isa to sa mga sci-fi movies talaga dati na sobrang way ahead of its time. Kung di nyo pa ito napapanood, panoorin nyo to. Stanley Kubrick, The GOAT. Next is itong Akira. Ito honestly, hindi ko pa ito napapanood pero marami na rin ako naririnig-rinig dito. Ito yung animated movie na sinasabi nga na ginaya nga daw ng Hollywood and ang dami nilang tinok na inspiration from this. And so, I'm looking forward na mapanood to. Honestly, wala akong idea kung saan tungkol to, ano ba mangyayari dito. Basta alam ko may mga motor dito and everything. So, let's see kung maganda. And for sure, maganda to kasi sikat din to eh. Okay, pinakahuli, District 9. Katulad din nung iba, kaya to medyo mahal kasi nga, steelbook na rin siya. So, ayan, may pagkalata na. So, ito, binili ko to kasi this is one of the best alien sci-fi movie na hindi nasundan. Ang ganda ng movie na to, sobrang nakakainis lang yung cliffhanger kasi hindi naman nasundan. Anyway, ayun lang naman yung binili ko and honestly, may mga gusto pa akong balikan pero siguro next time na. And ayun, I'm happy with my purchase. Siguro medyo namamahalan lang ako with the Blu-rays pero understandable naman for its quality. So may mga Blu-rays dyan na hindi nyo na ginagamit or nakatambak lang na gusto nyong ibigay, di joke lang, or ibenta, let me know sa comments para matignan natin, di ba? Sa mga umabot dito sa may dulo, sa tingin nyo, kailan ko to dapat simulan? Kailan ba release ng One Piece? I-comment nyo kung gusto nyo mapanood kong buuin to or bubuuin ko na lang ng on my own time. Let me know lang. Thank you.